Sige lang mga Amarilyo ko, magpakabuhay kayo. Hindi magtatagal muli kayong mamumulaklak na parang ginto. Ha, ang tataba ng mga dahon ninyo, pati na ang tangkay at mga ugat nyo Marami na naman akong mapapagaling nito. Tao po! Tao po! May tao ba dyan? Abay, damuhong bata ito hindi yata ako nakikita. Hoy! Ano bang sinisilip-silip mo riyan? Anong kailangan mo? Tao po! Nandyan po ba si Lola Seta? Kayo po ba si Lola Seta? Abat talagang pinaglololoko ko ng batang ito Malapitan nga at patitikimin ko talaga ng palo ng tsinelas. Oh, ang puso nyo. Si Lola naman hindi na mabiro. Alam nyo naman po kung bakit ako narito. Bakit nga ba? Gagawin pa yata ako manghuhula ng batang ito Gamutin nyo na po si tatay, Lola Seta. Halos gabi-gabi na po siyang hindi nakakatulog dahil sa sugat niya po sa braso. Abay, kailan pa yon? Ano bang klaseng sugat ang nasa braso niya? Baka kagat na yan ng makamandag na hayop. Aba doktor na ang kailangan niyan, hindi albularya. Naku Lola, mabanggit lang po ang doktor kumukulo na ang dugo ko. Wala nang ibang ginawa kundi tumanggap lang ng tumanggap ng bayad. Hindi naman napapagaling ang sugat ni tatay. Ayun nga po at kauuwi lang po nila galing sa ospital. Ang sabi po pabalikin na lang daw po ulit si tatay pag naubos na po yung binigay nilang gamot. Pang 1 linggo daw po yun. Kaya lang Lola, nag-aalala na po kasi ako kay tatay. 2 buwan na po kasi niya iniinda ang sugat niya sa braso. Baka naman po kung pwede, tingnan niyo po ang sugat niya. Mahirap yung gusto mong mangyari, Sarah. Unang-una hindi naman naniniwala si Pedro sa kakayahan ko. Mahihirapan tayong gamutin siya. Teka, alam ba ng nanay mo na pumupunta ka rito? Si Lola naman bakit po sa tuwing pumupunta ako rito palagi niyo pong tinatanong kung alam ni nanay? Para pong umiiwas kayo sa kanya. Abay, hindi naman sa ganon. Ayoko lang na may masabi ang nanay mo sa tuwing pumupunta ka rito. Abay, mahirap na. Galit na pala wala pa akong kaalam-alam. Bakit naman po siya magagalit wala naman kayong ginagawang masama? Sige na po Lola, nakikiusap po ako. Idinadaan ko lamang po sa biro ang nararamdaman kong pag-aalala para kay tatay Baka naman po, kahit 1 beses lamang, pagbigyan niyo na po ako. Pangako, hindi ko na po kayo kukulitin pagkatapos nito. Sus, idinadaan-daan mo pa sa pangako. O siya, sige na. Pagbibigyan ko na ang kahilingan mo. Pero kapag tumanggi si Pedro na tingnan ko ang sugat niya hindi mo na ako kukulitin dito, ha? Alam mo naman na wala ring bisa ang panggagamot ko pag hindi naniniwala ang pasyente sa kakayahan ko. Naiintindihan ko po, Lola. Hintayin mo ako dyan at kukuha lamang ako ng mga gamit ko sa panggagamot. Sandali lang ako, ha? Mula sa labas ng bakuran ni Lola Seta, nakatayo ang 18 taong gulang na si Sarah, habang nakatingin sa malawak na taniman ng Amarilyo. Maalaga sa halaman ang matanda dahil dito nito ibinubuhos ang lahat ng oras at pag-aasikaso na dapat sanay sa sarili nitong pamilya. Namuhay ng mag-isa si Lola Seta dahil itinakwil ito ng mga anak at tuluyan ng inabandona. Malungkot ang naging buhay nito. Sa 14 nitong mga anak, ni isa ay walang gustong mag-alaga sa matanda. Para itong hayop na basta na lamang itinapon sa kalye. Kaya naman, mas pinili na lamang ng matanda ang tumira sa bundok, kasama ng mga halaman nitong Amarilyo. Isang mahusay na albularya si Lola Seta. Sa katunayan, ay marami na itong pinagaling na pasyente na merong malulubhang karamdaman. Ang iba naman ay dumadayo pa mula sa malalayong lugar para lamang magpagamot sa matanda. Ang isa pa sa hinahangaan niya sa matanda ay ang hindi nito pagtanggap ng bayad o kapalit
sa panggagamot nito. Katwiran ng matanda ay nawawalan daw ng bisa ang kakayahan nito kapag tumanggap ng bayad mula sa isang pasyente. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Lola Zeta sa pintuan ng bahay nito. Dala ang maliit na basket na gawa sa hinabing uway. Nakalagay ang iba't ibang kulay ng likido sa loob ng bote. Pero ang napansin niya sa lahat ay ang pagputol ni Lola Zeta sa mga bulaklak ng amarilyo bago isama sa lalagyan nito ng mga gamot. Tara na at baka gabihin ako sa daan pabalik sa bahay. Hindi ko rin pwedeng iwanan ng matagal ang bahay ko. Mahirap na, baka mapaglaruan at sunugin pa ng mga pasaway na bata. Teka Lola, sandali lang po. Ano pong gagawin niyo sa bulaklak ng amarilyo? Basta, manood ka na lang mamaya habang ginagamot ko si Pedro. Gagamitin ko sa sugat niya ang katas ng bulaklak ng amarilyo. Ang amarilyo ay isang halamang may kulay dilaw na bulaklak. Sa kabila ng kagandahan nito, ay meron itong mabahong amoy. Ang iba ay gusto ang amarilyo, pero mas marami ang ayaw sa bulaklak na ito dahil sa kakaibang halimuyak nito. Pero para kay Lola Zeta, isang uri yun ng gamot na kayang magpahina sa bisa ng hawa ng aswang at kontra rin sa kagat ng makamandag na ahas, maging sa kagat ng mababangis na hayop na nakatira sa gubat. Habang naglalakad sa gitna ng kagubatan, ay napansin ni Sarah na panay din ang bulong ni Lola Zeta sa hangin. Pagkatapos ay tumitigil ito sa tapat ng bawat punong madadaanan nito, sa kahahawak sa katawan ng kahoy at magsusuksok ng bulaklak ng amarilyo. Pagkatapos ay sandaling ipipikit ang mga mata habang nakatungo. Kaya naman, dala ng kuryosidad, ay hindi na napigilan ni Sarah ang hindi magtanong sa matanda. Lola, bakit niyo po binubulungan at nilalagyan ng bulaklak ng amarilyo ang katawan ng mga puno? Ang alin ba? Napansin ko po kasing bumubulong kayo sa tapat ng mga punong madadaanan natin. Bakit po? Yun ba? Naniniwala ka ba sa mga elementong nakatira sa gubat? Naku, Lola Zeta, hindi po ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Mas natatakot po kasi ako sa mga buhay eh. Pero teka, Lola, ano po bang mga elemento ang sinasabi ninyo? Mga elementong nagtatago sa dilim, katulad ng aswang, engkanto at iba pang mga uri ng nilalang na may pambihirang kakayahan. Ang ginagawa ko para sa pagtatanda o pagkontra sa kapangyarihan ng nilalang na nakasunod sa atin. Ano po, Lola? Si Lola Zeta naman Gumaganti po yata kayo sa akin dahil sa pagbibiro ko po sa inyo kanina. Teka, bakit ka ba natatakot? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga elemento? Kahit may presensya ng araw, ay hindi sila napipigilang magparamdam sa mga taong gusto nilang biktimahin. Kaya mag-iingat ka. Alam kong mula pa kanina ay may isang nilalang na nakasunod sa'yo. Nakasunod kayo naman po ang nakasunod sa akin. Sinasabi ko na nga ba pinaglololoko niyo lang po ako Pero, seryoso po ba talaga kayo sa sinasabi nyo? Dala ng matinding kilabot na gumapang sa buo niyang katawan, ay hindi maiwasan ni Sarah ang hindi mapalingon sa hulihan ng kanilang daan. Pakiramdam niya ay biglang nagsipagtaasan ang mga balahibo niya sa batok at braso. Kaya naman, napaatras siya ng hakbang at napakapit sa braso ni Lola Zeta. Habang malikot ang mga matang nakatingin sa paligid ng kagubatan. Lola, wala naman ako nakikitang ibang nilalang sa paligid Paano niyo po ba nasabing may nakasunod sa akin? Dahil sa liwanag na nakikita ko sa kakahuyan at sa tulong ng bulaklak ng amarilyo, nalalaman ko kung anong klaseng nilalang ang nakasunod sa atin. Tara na, bilisan mo na lang maglakad. Sabi mo kanina hindi ka naniniwala sa mga aswang. Pero ngayon, kita mo naman siguro na namumula na ang braso ko sa higpit ng pagkakakapit mo.
Baka gusto mo nang bitawan. Ha? Pasensya na po kayo, Lola. Nabigla lang po kasi ako kanina dahil sa sinabi ninyo. Teka, ano po ba ang kakayahan ng mga nilalang na nagtatago sa dilim? Madalas nakakapagpalit sila ng anyo. Depende sa gusto nila. Kaya rin nilang manlinlang ng paningin ng tao. Maging ang magpanggap na tao, pagkatapos sa gabi isang nakakatakot na halimaw. Bilisan mo nang maglakad dyan at malakas ang kutob kung may nangyayari sa ama mo na hindi sinasabi sa inyo ng nanay mo. Kaya tara na, saka ko na lang ipaliliwanag sa iyo ang tungkol sa Amarillo. Halos patakbo na ang ginawang paghakbang ni Sarah para lamang makarating kagad sa kanilang bahay habang panay pa rin ang linga niya sa paligid. Pakiramdam niya ay may mga pares ng mga matang nakatingin sa kanila. Nagmamatsyag at naghahanap lang ng pagkakataon para umatake. Lalo pa at parami na ng parami ang mga buntis na natatagpo ang wakwak ang tiyan at nawawala ang sanggol sa kanilang sinapupunan. Isang pangyayari ng kaso ng pagpatay na hanggang ngayon ay misteryong hindi masolusyonan ng kanilang kapitan sa baryo. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, sa wakas ay narating na nila ang kanilang bakuran. Kaagad na pumasok si Lola Zeta sa loob ng kanilang bahay. Nadatnan nila ang nakaupong si Mang Pedro sa upuang yari sa uway habang namimilipit sa sakit ng sugat nito sa braso. Patuloy yon sa pagnanaknak at mas lalong lumalaki na parabang unti-unting kinakain ang laman nito. Aray ko. Ano ba naman to? Napakasakit ng sugat ko. Hindi ko na to matatagalan pa. Sobrang sakit na parang may gumagalaw-galaw na kung anong insekto sa loob. Tay, may kasama po akong manggagamot na titingin sa sugat nyo. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Magtatanong ka pa, hindi mo ba nakikita? Hirap na ako sa pesteng sugat na to eh. Teka, saan ka ba nanggaling ha, Sarah? At bakit kasama mo pa ang matandang yan? Humingi na po ako ng tulong kay Lola Zeta, Tay, para hindi na po kayo napupuyat sa gabi. Peste! Hindi ko kailangan ng tulong ng isang albularya. Wala na akong tiwala sa mga yan. Teka, nasaan ba nanay mo ha? Bakit pareho na kayong hindi tumitigil sa bahay? Tay, pareho na po kami ni nanay na naghahanap ng albularyong titingin sa sugat nyo. Si Lola Zeta po, pagagalingin niya po kayo. Kaya nakikiusap po ako. Hayaan niyo pong gamutin niya kayo. Hindi ko na kailangan tingnan pa ang sugat niya, Sarah. Dahil sa kulay pa lang ng mga mata ng iyong ama ay alam ko na agad kung ano ang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola Zeta? Ang sugat niya sa braso ay kagagawa ng kagat ng isang aswang. Hindi talaga yan gagaling kung doktor ang titingin dyan. Dahil albularyo lamang ang may kakayahang magpagaling niyan. Ay, kalokohan! Isang malaking kalokohan ang mga pinagsasabi niyo, Lola Zeta. Ang galing niyo rin naman gumawa ng kwento no? Baboy ramo lamang ang kumagat sa braso ko. Aswang. Huwag niyo nga akong pinaglololoko. Kayo nga itong mukhang aswang eh. Tignan niyo nga ang itsura niyo. Tay, huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Lola Zeta. Ewan ko. Aray, paalisin mo na nga yan. At taga-aksaya lamang siya ng oras dito. Bakit po ba kayo nagkakaganyan? Hinuhusgahan niyo po agad si Lola hindi niyo pa po nasusubukang magpagamot sa kanya. Wala naman po sigurong masama kung bibigyan niyo po siya ng pagkakataong gamutin ang braso niyo. Marami na po tayong nilapitang titingin sa sugat niyo, pero wala rin naman pong nangyari. Bingi ka ba ha, Sarah? Ang sabi ko, paalisin mo na siya. Sa nga nung wala masama. Halata namang pinaglululukan niya lamang tayo. Hindi mo ba nakikita? Nakikigaya lang siya sa mga kababaryo nating mahilig magpakalat ng gawa-gawang kwento, mga chismis, tungkol sa mga aswang-aswang na yan. Ay, wala pa naman silang napapaturayan na totoo nga ang aswang. Aray ko. Kaya pwede ba, Sarah? Paalisin mo na yan.
Isigil mo na ang kalokohan mong yan, ha? Bago ka pasamain sa akin. Pedro, sandali lang. Huwag kang magagalit kay Sarah. Hindi isang kalokohan ang sinasabi ko. Gusto mo bang patunayan ko pa sa'yo na totoo ang sinasabi ko tungkol sa mga aswang? Totoong kagat ng aswang ang nasa braso mo at hindi kagat ng isang baboy ramo. Sige nga, patunayan nyo nga po sa akin na hindi kayo nagsisinungaling. Ayusin nyo lang, ha? Ang ayoko pa naman sa lahat, yung pinaglololoko ko. Ibinaba ni Lola Zeta ang dala nitong basket. Saka dinukot sa loob ang isang pirasong bulaklak ng amarilyo. Pagkatapos, nakapikit ang mga matang binubulungan ang bulaklak na nakakulong sa palad nito. Saka pinisil ng daliri ang hawak na amarilyo. Halos manlaki ang mga mata ni Sarah nang bigla na lamang natumba sa sahig si Mang Pedro. Nagkikikisay ang katawan habang nakatirik ang mga mata. Sa po ng palad ang sugat nito sa braso. Bawat pisil ng matanda sa bulaklak ng amarilyo ay ganun din ang malakas na sigaw ng kanyang ama dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. Lola, teka sandali lang po. Bakit ganyan po ang reaksyon ng katawan ni tatay? Saka, bakit parang konektado ang sakit niya sa bulaklak ng amarilyo? Dahil kagat talaga ng aswang ang sugat na nasa braso niya. Pinabayaan niya ang kanyang sarili, kaya mas lalong lumala ang kalagayan niya. Tulungan niyo po si tatay. Nakikiusap po ako, Lola. Pilit na binabasa ni Sarah ang reaksyon sa muka ng matanda habang hindi pa rin ito ibinababa ang kamay na may hawak na bulaklak. Bumulong muna ito ng isang orasyon. Saka inihipan ng 3 beses ang bulaklak. Saka piniga nito ang katas sa mismong sugat ni Mang Pedro. Lalong lumakas ang sigaw ng kanyang ama nang lumapat na ang katas sa sugat nito. Bumula yon na parang agwa oksinada. Pagkatapos ay unti-unting nawala ang pangingitim ng palibot ng sugat nito. Kasabay ng pagkawala ng pagkikisay ng katawan, nakabangon ito mula sa pagkakahiga sa sahig at nagtatakang napatingin sa muka ni Lola Zeta. Teka, paanong nangyari ito, Lola Zeta? Bigla din po nawala ang pananakit na sugat ko. Dahil aswang ang kumagat sa braso mo, Pedro, at hindi isang baboy ramo. Kung hindi ako nagkakamali alagad ng aswang duyog ang baboy na yon. Ano po ang aswang duyog? Isang nilalang na kumakain ng sanggol sa loob ng tiyan kasama ang kanyang ina. Sila ang mga aswang na matatalas ang pang-amoy. Alam nila kung ilang buwan na ang sanggol. 6 o 5 buwan, yan ang masarap sa kanilang panlasa. Pero ang mas gusto nila ay yung may kagat na ng kanilang kambal buhay. Kambal buhay? Ano pong ibig sabihin ng kambal buhay? Konektado sa isa't isa, katulad ng ginawa ko kay Pedro kanina. Ang pinipisil ko ay bulaklak ng amarilyo, pero ang nasasaktan ay si Pedro. Yun ang ibig sabihin ng kambal buhay. Pambihira naman, oo. Hindi naman ako buntis Wala rin ako nakitang kambal buhay para maranasan ang ganitong paghihirap. Kinagat ka ng kambal buhay niya. Hindi pa rin ba malinaw sa'yo na ang sugat mo sa braso ay gawa ng isang aswang? Isang baboy ramong kampo ng aswang duyog. Idagdag pang dahilan ay galit na galit sila sa apoy at sibat. Kaya nang magronda kayo ng gabing yon, ay bigla kanyang inatake. Kung ganun po, Lola, tao rin po ba sila na nagaanyong aswang sa gabi? Hindi pangkaraniwan ang aswang duyog, Sarah. Kakaiba sila sa lahat ng mga aswang. Hindi siya nakikilala ng kahit na anong klaseng pangontra. Masasaktan mo siya ng sandata, pero saglit lang dahil may kakayahan siyang magpahilom ng sugat. Mapapatay mo ang aswang duyog kapag napatay ninyo ang kambal buhay niya at iyon ang baboy ramo.
Matagal na akong albularya, pero ngayon lang ako nakakita ng kagat ng aswang duyog. Kaya mag-iingat ka, Pedro. Dahil isa sa mga katangian ng aswang na ito ay magkonekta sa katawan ng hayop para hindi sila mapatay ng tao. Teka, sandali lang po, Lola. Naguguluhan po ako sa pagkakaintindi sa aswang na ito eh. Paano pa sila mapapatay kung hindi sila tinatabla ng talim at pangontra? Madali lang intindihin ang mga sinasabi ko, Sarah. Isang halimbawa na ang ginawa ko sa Amarillo, kung paano kung sinaktan ng iyong ama nang hindi ko siya hinahawakan. Naiintindihan ko na po, Lola Zeta, kung ano po ang ibig ninyong sabihin. Mapapatay niyo siya dahil aswang duyog lang naman ang hindi tinatabla ng sandata at pangontra. Opo, malinaw na rin po sa akin kung paanong mapapatay ang aswang. Pero teka muna, Lola Zeta. Parang ang hirap naman po yatang paniwalaan na sinasabi nyo. Imposibleng may ganung aswang sa baryo natin. Hindi imposible, Pedro. Dahil yon ang isa sa kanilang mga kakayahan. Yun din ang dahilan kung bakit hindi sila nakikilala ng kahit na anong klase ng pangontra. Kaya nga mahirap silang puksain. Kailangan ng malakas na kapangyarihan para matapatan ang lakas nila. Ngayon naman, ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit sa una pa lang ay alam ko ng kagat ng aswang ang sugat na nasa braso mo, Pedro. Sige po. Kung ganun paano po, Lola Zeta? Dahil sa iyong mga mata, kulay pula na parang nagbabagang apoy. Ako lang ang nakakakita nun kaya hindi rin nila mapapansin ang mga sintomas na yon na may laway ka ng aswang duyog. Pangalawa ay ang itsura ng iyong braso. Kulay itim na parang gumagalaw-galaw ang iyong laman sa paligid ng iyong sugat. Tuwing gabi parang tumitibok-tibok na parang puso. Kaya hindi ka na pinapatulog ng sakit mo. Dahil may umaali-aligid na aswang sa palibot ng bahay mo. Ikaw na ang sunod niyang bibiktimahin. Dahil kumbaga sa prutas, hinog ka na. Kailangan ka na nilang pitasin. Sandali lang po, Lola. Hindi po kasi ako makapaniwala sa mga sinabi niyo. Parang tinatakot niyo lamang po si tatay. Wala ka bang tiwala sa akin, Sarah? Ako huwag niyo akong pinaglululoko. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo, Lola Zeta. Kahit na kailan ay hindi ko ginagawang biro ang mga sinasabi ko tungkol sa mga nalalaman ko sa aswang duyog. Ngayon ay tatanungin ko kayo. Kung niloloko ko lamang kayo, anong mapapala ko? Magkakapera ba ako kapag nagsinungaling ako sa inyo? Nakita nyo na bang nagpabayad ako sa mga nagiging pasyente ko? Dahil ang tunay na manggagamot, hindi humihingi ng bayad, limos o kapalit sa pagod niya sa panggagamot. Tila nawala ang pagdududa sa mukha ng mag-ama dahil sa mga narinig mula kay Lola Zeta. Isang bagay na mahirap paniwalaan pero tumutugma yon sa mga nangyayari sa kanilang baryo. Sunod-sunod na ang natatagpo ang patay sa kakahuyan. Kung minsan ay sa mismong bahay ng mga biktima. Kung hindi wakwak ang tiyan, ay ang mga lalaki namang napapabalita ang nakakagat ng mabangis na aso o baboy ramo sa kagubatan. Kaya mas lalong pinaigding ang pagroronda sa gabi. Pero ang napapala lamang ng mga tanod ay kamatayan din sa huli. Dahil sa mga nagiging sugat nila na katulad sa sugat ni Mang Pedro. Pasensya na po, Lola Zeta, sa mga nasabi namin sa inyo. Ano pong magagawang paraan para mapigilan na ang kanilang sunod-sunod na pambibiktima sa baryong ito? Hindi ko pa masasagot ang tanong mo, Sarah. Dahil kahit ako naguguluhan na rin sa mga nangyayari. Lalo na't wala namang naniniwala sa kakayahan ko. Katulad ng mga anak kong itinakwil na ako, kaya ang bisa ng aking kakayahang orasyon ay unti-unti na ring humihina. Lola Zeta, paano po si tatay? Gagamutin niyo po ba siya? Nakikiusap ako, Lola. Tulungan niyo po kami. Alam niyo sa totoo lang po, Lola Zeta, nang dumating kayo kanina, galit ang nararamdaman ko sa inyo. Dahil iniisip kong hindi kayo totoong albularya.
Pero nang patakan nyo ng katas ng bulaklak ng amarilyo ang aking sugat, ay nawala ang pananakit nito bigla. At nawala po ang lahat ng pagdududa ko sa kakayahan nyo. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo, para tulungan nyo ko. Pero nakikiusap po ko. Sige ho, gamutin niyo po ang sugat ko. 2 buwan na po akong palaging pinupuyat ng sugat ko na to. Kahit hindi mo sabihin, alam kong naniniwala ka sa kakayahan ko. Dahil hindi tumatalab ang panggagamot ko kapag kumokontra ang isip ng pasyente ko. Ang totoo niyan kapag sumasakit ang iyong sugat, ang ibig sabihin nun ay nasa malapit lang ang aswang. Binabantayan ka niya at humahanap ng pagkakataon para sumalakay sa'yo at lapain ka sa loob ng pamamahay mo. Paano po natin siya mapipigilan, Lola Zeta, kung wala kayong pangontra sa aswang duyog? Nakikita mo ba itong dala kong mga langis at bulaklak ng amarilyo? Mamayang gabi, magparikit ka ng apoy sa kalan, maglalagay ka ng bunot ng nyog na ang usok ay hindi dapat mawala hanggang sa pagsapit ng umaga. Isasabit mo ang bulaklak na ito sa tapat ng agona ng kalan o sa lugar ng direktang tatamaan ng usok hanggang sa ito ay umitim. Saka patakan mo ng langis ng 3 beses ang bawat tungko o batong nakatayo sa kalan. Sa ganong paraan, mawawala ang masarap na amoy ng sugat ni Pedro. Makakatulog na po ba ako ng maayos at tuluyan ang gagaling ang sugat ko sa braso, Lola Zeta? Oo, Pedro. Kaya lang kailangan pa rin na may nagbabantay sa kalan para hindi mawala ang usok. Ako na po ang magbabantay sa kalan, Lola Zeta. Pero teka lang po, gabi-gabi po ba namin yun gagawin? 1 beses kada 3 araw. Marami sana akong nailigtas na buhay kung sa una pa lang naniwala na sa akin ng mga tao. Kaya sana, makinig din kayo sa mga sinasabi ko. Patutunayan kong totoo ang lahat ng sinasabi ko sa inyo tungkol sa bisa ng amarilyo. Sahan niyo po, nagagawin ko po ang lahat ng mga sinabi niyo. Marami pong salamat sa tulong niyo, Lola Zeta. Pasensya na po kanina kung hindi naging maganda ang unang pagsalubong ko sa inyo. Lalo na po sa masasakit na salitang binitiwan ko sa inyo. Naiintindihan ko. O paano? Aalis na ako at may mga naiwan pa akong gawain sa bahay. Dahan-dahang tumayo si Lola Zeta habang inililinga ang mga mata sa paligid ng bahay na para bang may hinahanap. Saka naglakad ng dahan-dahan palabas ng bahay. Sa labas ng bakuran ay makikita ang ilang mga tao na nakikiusyoso sa ginagawa ng matanda. Sa loob ng bahay ni Sara at Mang Pedro, halos pagtinginan ito ng mga kapitbahay nila na puro panghusga lang ang alam. Taas ang noo na naglakad ang matanda na hinabol na lamang niya ng tanaw mula sa kanilang pintuan. Saka muling binalingan ang nakaupong ama. Salamat anak na wala ang pananakit na sugat ko. Pero teka, nasa na nga ba nanay mo at kanina ko pang hindi nakikita? Ang sabi po kasi maghahanap daw po siya ng albularyong gagamot sa inyo. Abay wag na ka mo. Hanapin mo nga muna at kanina pang nawawala sa paningin ko yon. Pagkatapos ng mga nangyaring ito sa akin, hindi ko na tuloy maiwasan ang hindi kabahan kapag hindi ko kayo nakikita Bilisan mo lang, Sara. Bumalik ka kagad at iwasan mo magpagabi sa labas ng bahay. Ay, bigla akong inantok nang mawala ang sakit ng sugat ko. Ay, Panginoon ko, salamat. Makakatulog na ako ng maayos. Sige po, Tay. Aalis na ako. Bago lumabas ng pinto, ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Sara. Sa isip niya, ay nahihiwagaan siya sa kakaibang aswang na sinabi ni Lola Zeta. Lalo na ang tungkol sa paniniwala ng mga tao tungkol sa aswang. Kaya marami ang napapahamak dahil marami rin ang hindi naniniwala sa mga alagad ng dilim. Matitigas ang ulo at hindi marunong pagsabihan. At sa kabila ng mga nangyayari,
nanatiling kalmado ang mga tao. Bigla niya tuloy naalala ang panganay niyang kapatid na si Rosa. Magmula nang mamasukan itong katulong sa Maynila. 1 taon nang hindi ito nagpaparamdam, ni hindi nila alam kung buhay pa ba ito o patay na. Pwede rin na sadyang kinalimutan sila nito dahil sa hirap ng buhay nila sa probinsya. May ganong klase ng anak talaga na kayang tiisin ang mga magulang para ipagpalit sa sariling kapakanan. Kung minsan ay naiisip niyang paano pa kaya nila na isusubo ang masarap na pagkain habang ang kanilang iniwang magulang ay nagdidildil ng asin. Ay, bakit ko ba biglang naalala si ate? Magloloob naman sila kung anong klaseng anak sila. Kanya-kanya naman kami ng pagmamahal. Hindi ko naman siya pwedeng pakialaman sa pagiging masamang ugali niya. Saka lamang inihakbang ni Sarah ang kanyang mga paa para hanapin si Aling Mela. Pero pagkalipas lamang ng ilang oras na paghahanap, ay hindi niya nakita ang kanyang ina. Alam naman niya na maging ito ay namumroblema na rin sa sakit ng kanyang ama. Kaya naman, hindi niya namalayan ang oras. Medyo madilim na ang paligid nang magpasya siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay, ay halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita si Aling Mela na naghahain na ng hapunan at naglalagay na ng pinggan sa ibabaw ng lamesang gawa sa kawayan. Oh, Sarah, saan ka ba nang galing anak? At naghahanapan na kayo ng nanay mo? Halos malibot ko po ang buong baryo sa kahahanap kay nanay. Nakauwi na po pala siya. Nako, Sarah, hindi naman pala umalis ng bahay ang nanay mo eh. Nakita ko siyang natutulog sa kwarto mo. Napuyat daw siya kagabi dahil sa kakadaing ko. Totoo naman sino ba naman ang makakatulog ng maayos habang may sumisigaw sa tapat ng tenga ko? Sige na Sarah, maupo ka na at kumain ka muna. Kailangan mo magbantay mamayang gabi sa kalan. Mabuti na lamang at nakumbinsi mo ang tatay mo na magpagamot sa matanda. Kung nung pa siya nakinig sa akin, edi sana magaling na ang sugat ng tatay mo. Oo nga sabi na, kasalanan ko na. Sino ba namang gusto maghirap ng ganito? Kaya lang naman ako hindi nagpapagamot sa doktor napakamahal na mga gamot ngayon. Kaya bawal tayo magkasakit kasi mahirap lamang tayo. Hindi ko talaga akalaing talaga palang mahusay na manggagamot si Lola Zeta. Isang katotohanan sa buhay ng mga mahihirap ang magkasakit ng malubha. Pababalik-balikin ka at hindi halos papansinin sa ospital. Pabibilihin ka pa ng sarili mong higaan dahil ang kwarto para lamang sa may pera. Pero maiba nga tayo ng usapan, Sarah. Ayaw ko pa rin na lumalapit ka sa matandang yon, ha? Bakit po, Nay? Basta, makinig ka na lamang sa akin, anak. Para lang din naman ito sa kaligtasan mo. Hindi na sinagot ni Aling Mela ang tanong ni Sarah. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagkain hanggang sa matapos sila ng hapunan. Saka sinimulan ang kanyang pagsusunog ng bulaklak sa kalan. Maaga ring nakatulog ang mag-asawa at siya ang naiwang gising. Pero habang nagbabantay sa kalan, ay bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw ng lalaki sa labas ng kanilang bakuran. Kaya't napabalikwas siya ng upo. Napatayo siyang napasilip sa pinto at gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang makita ang isang lalaki na hinahabol ng isang malaking baboy ramo. Mabilis ang pagdampot niya ng itak para tulungan ito. Alam niyang aswang duyog ang nakita niyang humahabol sa binata. Dala ang lumang gasera ay sinundan niya ang mga ito papasok sa kakawyan. Habang ang maririnig niyang ingay ay ang boses ng lalaking sumisigaw at humihingi ng saklolo. Nawala ang takot niya sa aswang at galit na lamang ang natira sa kanyang dibdib nang maalala ang ginawa nito sa kanyang ama. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Mabilis na humarang si Sarah sa harapan ng tumatakbong lalaki
Habang habol nito ang sariling hininga, itinaas ni Sarah ang hawak niyang itak para harapin ang baboy ramo. Pero bigla niya itong nakitang umaatras na parang may naamoy na mabaho sa kanyang katawan. Doon niya lang naalala na may katas ng amarilyo sa damit niya habang pasingasingang nakatayo ang halimaw sa unahan ng kanilang daan. Saka lamang pinagsisihan ni Sarah ang kanyang desisyong tulungan ang lalaki. Biglang nagsipagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Nanginig ang kanyang tuhod na biglang gumapang ang kanyang takot. Lalo pa nang makita ang mahabang pangil na nakausli sa malaking bibig ng baboy ramo. Aswang ang baboy ramong yan dahil mapupula ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo sa labas ng bakura namin? Sa tingin ko hindi ka taga rito. Tinamang Pedro at Aling Mela sa ko. Hindi ko akalaing may baboy ramo na nakabantay sa labas ng bakura nyo. Nagkabiglaan kami sa pagpasok ko sa tarangkahan ng bakod nyo. Akala ko nga'y alaga nyo ang baboy ramo na yan Sasagutin pa sana ni Sarah ang sinabing yun ng lalaki. Kaya lang ay mabilis na silang inatake ng aswang. Sinunggaban nito ng kagat si Sarah pero nakailag siya at inatake niya ng itak ang likod nito. Kaya lang, sa kapal ng balat ng baboy ramo ay hindi nito ininda ang taga niya. Muli itong sumugod sa kanya. Gamit ang ulo ay malakas siya nitong binangga sa tiyan. Halos bumalandra siya sa puno nang bumagsak siya sa lupa. Muntik pa siyang tamaan ng paa nito nang lumukso itong umatake sa kanya. Agad na nakatayo ang dalaga at tumakbo siyang pabalik sa kanilang bahay. Pero pasadsad sa lupang naharangan siya ng baboy ramo sa kanyang unahang daan. Umaangil ito na parang nauulol na aso. Ikinakaskas din ito ang unahang paa sa lupa habang umuusok ang ilong nito dahil sa galit. Mas lalong hinigpitan ni Sarah ang kapit sa kanyang itak at hindi inaalis ang paningin sa nakatayong nilalang. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso na halos mabingi na sa sariling kabog ng kanyang dibdib. Muling sumugod sa kanya ang baboy ramo. Sa kamalas-malasan ay hindi niya napansin ang nakaharang na kahoy sa kanyang likuran. Nawalan siya ng balanse ng katawan at bumagsak siya sa damuhan na hindi nabibitiwan ang itak. Halos mapaigik siya sa sobrang sakit nang tumama ang kanyang likod sa nakausling matulis na bato sa lupa. Ramdam na ramdam niya ang pagbaon ng dulo nun sa kanyang laman. Namanhid ang kanyang likod, kasabay ng pagsulpot ng baboy ramo sa kanyang harapan. Kinagat siya nito sa hita, dala ng matinding sakit mula sa pagbaon ng pangil nito sa kanyang laman. Napasigaw siya ng sobrang lakas. Mas lalo niyang pinagsisihan ang pangingialam niya sa lalaki nang makita ang sariling dugo na bumubulwak na sa kanyang sugat. Nakita niyang tumakbo ang lalaki papalayo sa kanya. Nahulog pa nito ang bag dahil sa pagmamadaling makatakas sa halimaw na nakakagat sa kanyang hita. Si Sarah ang naiwang nakikipagpambuno sa aswang na baboy ramo at wala nang magawa dahil sa lakas ng aswang. Halimaw ka! Lumayo ka! Alisin mo ang bibig mo sa hita ko! Magbabayad ka! Papatayin kitang aswang ka! Mahigpit na kinapitan ni Sarah ang kanyang itak. Saka tinaga ang muka ng baboy ramo na nakasubsob pa rin sa kanyang hita. Iwinasiwas nito ang ulo na parang may kaagaw sa paglantak sa kanyang laman. Tila hindi nito iniinda ang bumaong talim sa mukha nito. Mas lalo lamang itong naging agresibo para patayin siya. Maya-maya pa ay narinig niya ang boses ng lalaki, pati na ang pagliwanag ng paligid dahil sa mga sulo na dala ng mga tanod na kasama nito. Ang buong akala niya ay tuluyan na siyang iniwan ng lalaki. Ayun po siya, Kapitan! Ayun po! Tulungan niyo po yung babae! Kagat-kagat po siya ng baboy ramong aswang! Nang mapansin ng baboy ramo ang ilaw mula sa sulo,
Bumitaw ito sa pagkakakagat sa kanyang hita. Ang mga bagong dating na tanod naman ang binalingan nito. Dahil sa bilis ng pangyayari, nahagip nito ang nasa unahan na lalaki. Tumalsik pa sa kanya ang sariwang dugo mula sa tanod. Ito rin ang tanod na hindi naniniwalang aswang ang baboy ramo. Nakawala lang daw ito sa kulungan at bagong panganak, kaya naman nagwawala. Sa kamalasan ay ito mismo ang unang naging biktima. Napuruhan ito sa tiyan. Halos lumaylay ang mga lamang loob nito sa tiyan habang iwinawasiwas ng baboy ramo ang lalaki. Wala nang nagawa ang mga tanod, kundi paulanan ng sibat ang aswang kahit kagat pa nito ang kanilang kasamahan. Mula sa kanyang kinahihigaan, lumapit ang lalaki, saka yumakap sa kanyang bewang para alalayan siyang makatayo. Diyos ko, pati ba naman dito? May aswang na rin kagaya sa aming lugar. Mabuti na lamang at tinulungan mo ako, miss. Kaya lang, ikaw naman to nasugatan. Pasensya ka na ha. Nagulat din talaga ako sa itsura ng baboy ramo eh. Ayos lang ako. Medyo masakit lang ang sugat ko sa hita. Totoo pala talagang sinabi ni Lola Zeta na may aswang sa lugar namin. Pero bakit kaya hanggang ngayon hindi pa rin nila alam na aswang ang baboy ramong umaatake sa mga tanod? Aray! Ang sakit ng sugat ko sa hita. Lagot na. Siguradong sermo na nga abutin ko nito kay tatay at nanay. Muli nilang tinignan ang mga tanod na patuloy sa pagtugis sa aswang na baboy ramo. Mabuti na lamang at natakot na ito sa patuloy na pag-atake ng mga tanod gamit ang mga sibat. Naitaboy papalayo ang baboy ramo na aswang, pero namatay naman ang isa sa kanilang kasamahan. Dilat ang mga mata ng biktima na naliligo sa sarili nitong dugo. Kung hindi dumating ang mga tanod, siguro siya ngayon ang nakahiga sa damuhang kinahihigaan ng tanod. Kinuha ni Danilo ang hawak niyang itak, saka inilalayan siyang maglakad pauwi sa kanilang bahay. Dinampot nito ang bag na naiwan sa damuhan, saka umalis sa lugar na yon. Malulungkot ang mga mukha ng tanod na nakatingin pa rin sa kanilang kasamang nasawi nang dahil sa baboy damo na aswang. Pagdating nila sa bahay, ay mabilis silang pumasok sa loob. Mabuti na lang at tulog pa rin ang kanyang mga magulang dahil sa ilang araw nang walang maayos na tulog. Kaya walang kaalam-alam ang mga ito na muntik na siyang mapahamak. Dito na lamang ako mauupo sa bangko na gawa sa uway. Pagkatapos kunin mo yung basket sa ibabaw ng lamesa. Pakidurog na rin ang bulaklak ng amarilyo para ang katas ang ilalagay ko sa sugat ko. Mabilis na sumunod si Danilo sa lahat ng utos ni Sara. Pero natigilan ang lalaki nang mahawakan nito ang bulaklak ng amarilyo. Natulala ito na parang nahulog sa malalim na pag-iisip. Nakabawi lang ito sa sandaling pagkatulala nang magsalita si Sara. Bakit? May mali ba sa bulaklak? Ha? Wala. May naalala lang ako. O sige, dudurugin ko na tong bulaklak ng amarilyo. Habang naririnig ni Sara ang tunog ng pagpukpok ni Danilo sa bulaklak, nagising naman ang kanyang mga magulang na magkasabay pang sumilip sa kwarto. Ganun na lang ang panlalaki na mga mata ng kanyang mga magulang nang makita ang dugong umaagos sa kanyang binti, pati na ang ilang mga dugo na pumatak sa saig. Bumakas sa mukha ng mga ito ang matinding pag-aalala para sa kanya. Hindi kagad napansin ng mga magulang ang nakatayong lalaki na malapit sa lamesa. May Diyos ko, Sara! Sara! Ano nangyari sa'yo? Bakit may sugat ang hita mo? Tinulungan niya po ako, Manong. Inabol po kasi ako ng baboy ramo kanina eh. Saka lang din napansin ng mag-asawa ang lalaking nakatayo sa tabi ng lamesa. Napaunat ng tayo si Mang Pedro habang bakas sa muka ang pagtataka. Nagpalipat-lipat ang tingin ng mga ito sa muka ni Sara at Danilo.
At sino ka namang lalaki ka? At bakit nasa loob ka ng pamamahay ko? Sakto naman pong nakita kong hinabol siya ng mga baboy ramo kanina. Kaya hindi ko po napigilan ang sarili ko na hindi siya tulungan. Mang Pedro, utang ko po sa anak niyo ang buhay ko. Pasensya na po. Nang dahil po sa akin ay muntik na po siya mapahamak. At sino ka nga? Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko eh. Bakit mo ba ako hinahanap? Ako po yung nagpapadala po ng sulat sa inyo. Ako po si Danilo. Ako po yung asawa ni... Ah! Ikaw pala si Danilo. Saka na natin pag-usapan ng tungkol sa sulat. Abe, pasensya ka na kung nasigawan kita. Ikukuha ko muna ng malinis na tubig at planggana si Sarah para malinisan ang sugat niya. Itutuloy ko naman po itong pagdudurog sa bulaklak ng amarilyo. Sino po ba ang nagturo na pwede pong gamitin ang bulaklak na ito bilang gamot? Si Lola Zeta nagturo niyan sa anak ko. Huwag ka mag-alala. Subok ko na ang bisa ng gamot na yan. Teka, bakit mo ba tinatanong kung sino nagturo niyan sa amin? May alam ka ba sa panggagamot ng sugat? Konti lang po ang alam ko. Pero mabisang gamot po talaga ang bulaklak ng amarilyo sa kagat ng aswang. Kung ganon, may alam ka rin tungkol sa mga aswang. Pero bakit kanina parang nagtataka ka pa na aswang ang baboy ramong humabol sa'yo? Dahil hindi siya nakilala ng agimat ko eh. Ano ka mo? Agimat? Abe, meron kang agimat? Para saan? Para malaman ko po kung aswang ba o tao ang kaharap ko. Para pong tagsuri na langis. Ang pagkakaiba nga lang po wala itong kakayang lumaban sa aswang. Kaya lang po na itong malaman kung aswang ang isang tao. Yan ba ang dahilan kung bakit ka narito? Gusto ko po mabigyan ng hustisya ang nangyari sa mag-ina ko. Kaya tumingi po ako ng tulong sa lolo ko. Dahil gusto kong pagbayaran ng halimaw na yon ang ginawa niya sa asawa ko at anak. Dala ng matinding galit ay mabilis na nadurog ni Danilo ang bulaklak ng amarilyo. Tila dito ibinaling ng lalaki ang galit para sa pumatay sa mag-ina nito. Napansin niyang nanginginig ang kamay ni Mang Pedro habang nakatingin sa lalaki na nakilala niya sa pangalang Danilo. Maya-maya lang ay bumalik na si Aling Mela. May dala na itong palanggana at malinis na tela. Ibinabayon ng kanyang ina sa sahig para gamutin siya. Kaya lang, biglang naramdaman ni Sarah ang matinding pagkahilo at paninigas ng kanyang katawan. Diyos ko po! Sarah! Sarah anak, ano nangyayari sa'yo? Pedro, ang anak natin! Hawakan mo siya! Bilisan mo! Naku, Aling Mela! Baka po kumakalat na po sa katawan niya ang lason mula sa kagat ng aswang. Danilo, iho, may alam ka ba sa panggagamot? Opo, pero konti lang po nalalaman ko kung paano mawawala ang lason sa katawan niya. Meron po ba kayong langis na magagamit kong panlagay sa sugat niya? Oo, tama-tama. May iniwang mga langis si Lola Zeta. Nasa basket, nasa ibabaw ng lamesa. At teka lang, at dadagdagan ko lamang ng bunot ng nyog ang nakasalang sa kalan. Pilit na pinaglalabanan ni Sarah ang nararamdaman niyang sakit. Pero hindi niya mapigilan ang pagtirik ng kanyang mga mata, pati ang pagtulo ng malapot niyang laway sa kanyang bibig. Mas lalong nataranta si Aling Mela sa pagpupunas sa kanyang sugat sa hita. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ng kamay nito habang lumalapat yon sa kanyang balat. Pati na ang pagpatak ng luha sa mga mata ng kanyang ina dahil sa matinding pag-aalala. Pedro, bilisan ninyo! Gamutin ninyo si Sarah! Hindi ko na kayang mawalan pa ng isa pang anak! Hindi alam ni Sarah kung bakit nasabi yon ng kanyang ina habang umiiyak itong nakahawak sa kamay niya. Para siyang nabibingi sa katahimikan ng paligid. Hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Para din siyang idiniduyan sa loob ng bahay dahil sa matinding pagkahilo. Sa kabila ng nararamdaman niyang sakit ay patuloy namang nagugulo ang kanyang isip tungkol sa lalaking biglang dumating sa kanilang baryo. May dahilan kung bakit sinadyang pinutol ng kanyang ama ang iba pang sasabihin ng lalaki tungkol sa namatay nitong asawa.
Hindi niya alam kung para saan ang kabang bumundol sa kanyang dibdib. Dahil sa mga iniisip, hindi na niya napigilan ang pagkikikisay ng kanyang katawan. Kahit nararamdaman niya ang paglalagay ng bulaklak ng amarilyo sa kanyang hita, ay hindi niya mapigilan ang sakit na nanggagaling sa sugat niya. Maging ang tila mga insektong nasa loob ng kanyang laman na walang tigil sa paggalaw, parang naghuhukay pailalim. Habang si Danilo ay sinuri muna ang sugat sa hita ng dalaga, saka pinatakan ng langis na nasa bote. Pagkaraan lamang ng ilang saglit ay naramdaman ni Sarah ang unti-unting pagkawala ng paggalaw ng kanyang laman sa sugat. Pedro, nangingitim na ang sugat sa hita ni Sarah. Baka kailangan na nating humingi ng tulong kay Lola Zeta. Diyos ko, natatakot ako, Pedro. Ano nang gagawin natin kay Sarah? Huminahon ka muna, Mela. Walang mangyayaring masama sa anak natin. Kasama niya tayo at hindi rin siya pababayaan ng Diyos. Kaya magdasal na lamang tayo para umepekto kagad ang gamot na inilagay sa kanya ni Danilo. Ganyan din ang naramdaman ko nung una ako makagat ng baboy ramo sa gubat. Kaya alam kong mamaya lang mawawala na ang pagkikisay ng katawan niya. Parang ako ang mauunang mamatay sa anak natin eh. Hindi ako sanay na makitang nagkakaganyan ng anak natin. Para na akong hindi makahinga sa pag-aalala ko para sa kanya. Ay. Tama po si Mang Pedro, Aling Mela. Maghintay na lamang po tayo na bumuti po ang pakiramdam ni Sarah. Patawarin niyo po ako kung pati po ang anak niyo ay napahamak po ng dahil po sa akin. Wala kang kasalanan, Danilo. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Kasalanan to ng aswang duyog na yon. Aswang duyog? Tama po bang narinig ko? Oo, Danilo. Ipinaliwanag na sa amin ni Lola Zeta ang tungkol sa aswang na yon. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nahuhuli ang walang yang yon. Habang nag-uusap sa tabi ni Sarah ang kanyang mga magulang at si Danilo, pakiramdam niya ay para naman siyang lalagnatin sa epekto ng gamot na nakalagay sa kanyang hita. Pati na ang paglalaban ng gamot at laway ng aswang sa loob ng kanyang laman ay nakadagdag sa paghihirap na kanyang nararamdaman. Idagdag pa ang sugat niya sa likod na tumama sa batong nakausli sa lupang binagsakan niya kanina. Naramdaman ni Sarah ang muling pagbaliktad ng kanyang sikmura. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na mapasuka at kumalat yon sa sahig na gawa sa kawayan. Mas lalong nataranta si Danilo nang mapansing namumula ang pisngi ng dalaga. Indikasyon yon na biglang pagtaas ng temperatura ng kanyang katawan. Patunay na naglalaban ang gamot at hawa ng aswang sa sugat ng dalaga. Aba, Danilo, ano nangyayari sa anak ko? Bakit siya nagkakaganyan? May tapal na ng bulaklak ng amarilyo ang sugat niya, pero hindi nawawala ang panginginig ng katawan ni Sarah. Huwag po kayo mag-alala, Mang Pedro. Palatandaan po yun na unti-unti nang nawawala ang epekto ng kagat ng aswang sa sugat niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ay unti-unting nawala ang pananakit sa sugat ni Sarah. Dala ng matinding pagod at hirap sa mga pinagdaan ng sakit, ay tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ang huling natandaan na lamang niya ay nasalo ni Danilo ang katawan niya nang muntik na siyang mahulog sa bangkong kinauupuan niya. Maligamgam na tela na humahaplos sa balat ang naramdaman ni Sarah nang tuluyan siyang magising mula sa pagkakatulog. Maging ang sugat niya sa kanyang likod ay naramdaman niyang may nakabenda na rin na tela. Ang mukha ni Aling Mela ang nagisnan niyang nakatunghay sa kanyang muka. Habang hawak ang kulay puting tela, namamaga ang mga mata nito na halatang galing sa matagal na pag-iyak. Salamat at gising ka na, anak. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nag-alala kami sa iyo ng tatay mo eh. Sa susunod, huwag ka nang basta na lamang sumusugod sa aswang ha. Paano ko napahamak ka? Hindi ko nga rin po alam, Nay, kung bakit ko nagawa ang bagay na yun. Nagsisi na lamang po ako nang makagat ako ng baboy ramo sa hita.
Nasaan po pala si tatay? Nasa balkonahe, kausap si Danilo. Nay, ano po sadya sa inyo ni Danilo? Imbis sagutin ang tanong ni Sara, ay napahagulgol ng iyak si Aling Mela. Sa reaksyon ng mukha nito ay para bang may namatay sa pamilya nila. Kaya naman, muli niyang tinanong ang kanyang ina na may garalgal na tono. Nay, ano ba? Bakit hindi po kayo magsalita? Kagabi ko pa nararamdaman itong bigat sa dibdib ko. Para bang may dalang masamang balita si Danilo sa inyo na ayaw niyong ipaalam sa akin. Diyos ko! Sara! Anak! Nakita niyang magkasabay na pumasok sa loob ng silid, sina Danilo at Mang Pedro. Halata niyang parang pinipigilan pa ng dalawa na sagutin ng kanyang ina ang mga tanong niya. Sa huli ay mas pinili ni Aling Mela na ipagtapat na sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa masamang balita na dala ni Danilo sa kanila. Patay na ang ate mo. Pinatay siya ng aswang duyog. Kaya hindi namin masabi-sabi sa iyo ang tungkol sa nangyari sa kapatid mo dahil baka hindi mo matanggap. Alam namin kung gaano mo kamahal si Rosa. Pero heto na ang tamang oras para malaman mong matagal nang patay ang kapatid mo. Nay? Tay? Hindi yan totoo, di ba? Nagbibiro lang kayo. Sara anak, wala na. Wala na ang kapatid mo. Patay na si Rosa. Ano pong nangyari kay ate? Matagal nang sumulat sa amin si Danilo. Nasabi niya sa sulat na biktima ng aswang ang kapatid mo. Kaya siya pumunta rito dahil nalaman niyang lumipat sa baryong ito ang aswang. Mas lalo niyang napatunayan na nandito nga ang aswang na pumatay sa kapatid mo nang mabanggit ko kanina ang tungkol sa aswang duyog. Gusto niyang bigyan ng hustisya ang nangyari kay Rosa. Hustisya? Hindi nga niya nagawang lumaban sa aswang kanina. Paano niya bibigyan ng katarungan ng nangyari sa kapatid ko? Ang masakit nito, bakit ngayon niyo lang sinabi na matagal na palang namatay si ate? Karapatan ko rin pong malaman ang nangyari sa kanya. Wala akong kaalam-alam na patay na siya. Kung ano-ano pa ang iniisip ko tungkol sa kanya, yun pala may nangyari ng masama sa kaawa-awa kong kapatid. Gusto ko malaman kung paano siya namatay, Danilo. Buntis si Rosa. Nang bigla kaming inatake ng aswang duyog sa bahay na tinutuluyan namin. Siya ang pumili ng lugar na titirahan namin. Gusto niya ay yung malapit sa kakauyan. Para daw tahimik at hindi niya kayo masyadong mamiss. Pero hindi ko naman nakalain na sa pangalawang araw pa lang namin sa bahay na yon. Ayun na pala ang huling gabi na makikita ko siyang buhay. Nadatnan ko siyang nag-aagaw buhay. At sinabi niya sa akin na huwag ko raw munang ipapaalam sa inyo kung sakali mang mamatay siya. Pero hindi ko napigilan ang aking sarili. Kaya't sumulat kagad ako sa inyo, Aling Mela, Mang Pedro. Patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po nangyari kay Rosa. Pero bakit ngayon ka lang nagpakita sa amin? Halos 1 taon na ang nakalilipas bago pa naming malamang patay na si ate. Dahil wala akong mukhang maihaharap sa inyo. Hanggang nalaman ko na lang na nakarating na rito ang aswang duyog. Gusto kong ako mismong pumatay sa halimaw na yun. Mas dapat na sa akin siya managot. Kung totoong nasa baryong ito ang pumatay sa aking kapatid, pues nagkamali siya ng baryong pinuntahan. Bumakas sa mukha ni Sara ang matinding galit. Tila nawala ang kirot ng sugat niya dahil mas nanaig ang sakit sa pagkawala ng kapatid niya. Bigla niyang naisip si Lola Zeta. Alam niyang malaki ang maitutulong ng matanda sa problema niya ngayon. Isang bagay na hindi na muna niya ipapaalam sa kanyang mga magulang. Ang planong nabuo sa kanyang isipan. Bibigyan niya ng hustisya ang nangyari sa kapatid niya. Ilang araw ang lumipas, ay palaging nakakulong sa kwarto si Sara habang nagpapagaling siya ng kanyang sugat. Talagang pinaghahandaan niya ang muling paghaharap nila ng aswang. Habang si Danilo naman ay nakitira sa kanilang bahay
at mas piniling sumama sa mga nagrorondang mga tanod. Naniniwala itong may magagawa ito para patayin ang aswang gamit ang sibat. Isang gabi, nagpasya si Sarah na palihim na umalis sa kanilang bahay, papunta sa tirahan ni Lola Zeta. Pagdating niya sa gitnang kagubatan, panay ang linga niya sa hulihan ng kanyang daan, habang dala ang itak at lumang gasera na nagsisilbi niyang tanglaw sa daan. Napatigil siya sa pagakbang nang merong isang nilalang na dumaan sa kanyang harapan, kaya alisto siyang napatingin sa paligid. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang isang nilalang na nakatayo sa kanyang likuran. Nakangising tumutulo ang kulay itim at malapot nitong laway, habang unti-unting humahakbang pasulong papalapit sa kanyang kinatatayuan. Kung ganon, ikaw pala ang pesting halimaw na pumatay sa kapatid ko! Magbabayad ka! Wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Ang mahalaga sa akin ay ang dugo mo. Ang sarap ng amoy ng isang dalaga. Matagal na panahon na rin na palagi akong naghihintay ng 6 na buwan para lamang makatikim ng masarap na putahe. Pero ngayon, iba pa rin ang amoy ng dalagang may kagat ng kambal buhay ko. Baliw ka ba? Hindi ako buntis! Malaki lang talaga ang tiyan ko! Alam kong hindi ka buntis, pero may kagat ka ng aking kampon sa iyong hita. Wala ka ng kawala! Kasabay ng pag-atake ng halimaw, ang pagsalubong ng taga ni Sarah dito gamit ang itak. Tinamaan ito sa leeg at bumulwak ang mapulang likido sa sugat nito. Pero napaawang na lamang ang bibig niya nang makitang unti-unti yung nagsara. Kaya napaatras siya ng hakbang at sunod-sunod na napalunok ng laway. Bigla na lamang niyang naalala ang mga sinabi ni Lola Zeta na hindi ito basta-bastang tinatablan ng kahit na anong patalim o pangontra. Hindi na sinubukan ni Sarah na lumaban pa. Mabilis siyang tumakbo papalayo sa aswang. Tila nawala ang tapang niya nang makita ang pagkawala ng sugat nito sa leeg. Tulong! Nandito ang aswang! Tulungan niyo ako! Halos hindi lumapat sa lupa ang mga paa ni Sarah. Makalayo lang sa aswang na humahabol sa kanya. Eksakto namang napatingin siya sa gawi ng may liwanag na kakahuyan. Alam niyang suluyon na nanggaling sa mga nagrorondang tanod. Kaya naman, mas lalo pa niyang nilakihan ang pagakbang ng kanyang mga paa. Tulong! Hindi na naituloy ni Sarah ang pagsisigaw niya nang bigla siyang nilundagan sa katawan ng aswang. Bumagsak sila sa damuhan at pilit iniiwasan ang mga kalmot sa kanya ng aswang. Nabitawan na rin niya ang itak at kumalat ang apoy sa damuhan mula sa natapong gas ng kanyang gasera. Lumikha yun ng paglingas ng apoy sa mga natutuyong dahon ng mga puno, kaya't mas lalong nagwala ang aswang na nakadagan sa ibabaw ng kanyang katawan. Pilit na inaabot nito ang kanyang muka. Idagdag pa ang mabahong amoy nito na parang nabubulok na laman ng tao. Tulong! Tulong! Tila nawala ang kanyang pag-asang maririnig siya ng mga tanod sa kakahuyan. Pero dahil sa pagkalat ng apoy sa damuhan, nakatawag yun ng pansin sa nagrorondang mga tanod. Lalo na sa pamilyar na boses na narinig ni Danilo. Narinig ng dalaga ang malalakas na yabag ng mga tanod papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kaya lang, dumating na rin ang baboy ramo at akma na sana itong susugod sa kanya. Nang tamaan ito ng sibat mula kay Danilo, bumaon ang talim ng sibat sa tagiliran ng baboy ramo. At ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Sarah nang mapansing na pahawak na rin sa tagiliran ang aswang na nasa ibabaw ng katawan niya. Kaya't nagkaroon siya ng pagkakataong makaalis sa pagkakadagan ng aswang sa kanya.
Sara! Sara, ayos ka lang ba? Oo, Danilo. Puntiryahin mo ng sibat ang baboy Ramo. Dahil magkakonekta sila. Bilisan ninyo! Kitang-kita pa rin ni Sara kung gaano namimilipit sa sakit ang aswang. Kaya naman, pinagtulungan ng mga tanod na patamaan ng sibat ang baboy Ramo. Pero huli na, dahil nagawa na ng baboy Ramo na atakihin ang mga ito. Isa-isa nitong binangga ang tiyan ng mga tanod, kaya't bumagsak ang mga ito sa damuhan. Saka kumaripas ng takbo ang baboy Ramo papalayo sa kanila. Kasunod ang aswang duyog. Naiwan ang mga tanod at si Danilo na nakahandusay sa damuhan habang hirap sa pagtayo. Sara! Sara, ayos ka lang ba? Teka, may sugat ka sa braso. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Saan ka ba pupunta sa ganitong oras ng gabi? Ayos lang ako. Nasugatan ka ba? Bala ko sana makipagkita kay Lola Seta eh. Kaya lang nakasalubong ko ang halimaw na yun. Ang sakit. Aray, may sugat ako sa braso. Pinagkakalmot ako ng aswang na yun. Ang tigas naman kasi ng ulo mo eh. Bukas ka na lang makipagkita kay Lola Seta. Sasamahan kita kung gusto mo. Tumakas lang ako eh. O kita mo na yan. Tumakas ka lang pala eh. Muntik ka na tuloy mapahamak. Mabuti na lang narinig kitang sumisigaw at nakita ko ang apoy sa damuhan. Kung hindi, baka nilapakan na ng aswang duyog na yun. Oo, salamat. Huwag mo na lang mabanggit kina tatay at nanay ang nangyari sa akin, ha? Oo, hindi ko na sasabihin. Teka, sandali. Narinig ko kanina ang sinabi mong asintay ng baboy Ramo dahil magkakonekta sila. Anong ibig mong sabihin doon? Napansin ko habang nakadagan siya sa aking katawan, nasaktan din siya ng tamaan ninyo ng sibat ang tagiliran ng baboy Ramo. Ngayon lang din naging malinaw sa akin ang mga sinabi ni Lola Seta tungkol sa kaugnayan ng baboy Ramo sa aswang duyog. Mapapatay lang ang aswang kung mapapatay ang baboy Ramo. Kaya naman pala kahit na anong gawin namin pagtugis doon sa aswang, ay hindi namin siya mapatay-patay. Dahil kusang naghihilom ang sugat nito kapag direkta siyang sasaktan. Hanggang makarating sa bahay ay hindi mawala sa isip ni Sara ang mga natuklasan tungkol sa aswang duyog. Bukod pa roon ang pagkadismaya niya sa kanyang sarili nang makaharap ang aswang ay kusang naglaho ang kanyang tapang. Iba ang dalang kilabot kapag aktwal nang nasa harapan ang aswang duyog. Kinabukasan ay nagpasya si Sara na bumisita sa matanda para humingi ng tulong dito. Nadatnan nilang nagdidilig ng amarilyo si Lola Seta. Hindi nito napapansin na kanina pa silang nakatingin sa ginagawa nito. Lola Seta, kumusta na po kayo? Ay, sus Mariosep na batang ito. Palagi mo na lang akong ginugulat eh. Teka, parang may kasama ka yatang binata. Hindi ko alam na may nobyo ka na pala. Asawa po siya ng kapatid ko. Dumating na pala ang kapatid mong si Rosa eh. Pasok muna pala kayo. Ano bang sadya ninyo sa akin? Teka, na paano ba yung sugat mo sa braso? Mukhang mga kalmot yan ah. Mamaya ko na lamang po ikukwento sa inyo, Lola. Naku, mahaba pong kwento. Mabuti na lamang at nailigtas ako ni Danilo kagabi. Si Danilo na kanina pang nasa tabi niya ay kapansin-pansin ang hindi pagsasalita. Nakatingin lamang ito sa amarilyong nakatanim sa harapan ng bahay ng matanda. Pati na ang pamumutla ng labi at panginginig ng buo nitong katawan. Hanggang sa loob ng bahay ng matanda ay nanatili itong walang imik na parang pinag-aaralan ang bawat galaw ni Lola Seta. Ano bang kailangan ninyo sa akin? Nakita ko na po sa malapitan ng aswang duyog, Lola. Tama po kayo. Konektado po sila sa isa't isa. Anong konektadong pinagsasasabi mo? Ang buhay po ng aswang ay nasa baboy Ramo. Ngayong alam ko na po kung paano siya mapapatay, mas lalo lamang po ako magsisikap na mahanap siya. Para na rin mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ate ko. Anong magagawa kong tulong para sa'yo, Sara? Masama siyang nilalang at marami na siyang napapatay. Pati na ang kaawa-awa mong kapatid, pinatay niya.
Paano ko po siya matatalo, Lola? Kahit ang itakay baliwala lamang po sa kanya eh. Kakaibang aswang po talaga siya, Lola. Saglit lang at may ibibigay ako sa'yo. Panahon na para tapusin mo na ang buhay niya. Patayin mo ang aswang duyog sa ikatatahimik ng mga tao sa baryong ito. Sandaling tumayo si Lola Zeta para pumasok sa kwarto nito. Pagbalik ay may dala na itong maliit na baul. Inilapag yun sa ibabaw ng lamesa. Napansin niya ang bahagyang panginginig sa kamay ng matanda nang kunin nito ang bagay na nasa loob ng baul. O heto, kunin mo, Sarah. Gamitin mo ang mutya ng amarilyo para patayin ang aswang. Kahit ako hindi ko na rin nagugustuhan ng mga pinaggagawa niya. Nakikiusap ako, gawin mo ang lahat para mapatay siya. Nang dahil sa aswang na yon ay hindi na ako natahimik, kaya bigyan mo rin ng katarungan ng mga nangyari sa akin. Wag, Sarah! Danilo, ano bang ginagawa mo? Palagay ang loob ko kay Lola Zeta. Bakit ka ba nagkakaganyan? May sinisigurado lamang ako. Bakit mo kami tinutulungan? Bakit may bibigay mo siya kay Sarah? At nakikiusap ka pa na patayin ang aswang duyog? May mga dahilan ako, kaya pakiusap. Hayaan mo kong tulungan si Sarah sa pagpuksa sa aswang duyog. Hindi alam ni Sarah kung bakit ganon ang kinikilos ni Danilo. Pero nakita niya rin ang pangingilid sa mga mata ni Lola Zeta. Ngayon niya lang nakitang malungkot ang muka ng matanda. Umalis si Danilo sa harap niya at hinayaan itong ibigay sa kanya ang mutyang hawak ng matanda. Laking gulat ni Sarah nang lumapat yon sa kanyang kamay ay bigla siyang nakaramdam ng malakas na enerhiyang gumapang sa kanyang katawan. Kitang-kita niya rin ang pagliwanag ng bato sa palawit ng kwintas. Sa gabi lang nagkakaroon ng bisa ang kapangyarihan ng mutya ng amarilyo. Mag-iingat ka kapag nakaharap mo na ang baboy ramo. Gawin mo ang lahat para tamaan siya ng sandata mo. Sa ganung paraan, mas mapapadali ang pagpatay mo sa aswang duyog. Lola naman para naman po kayo nagpapaalam sa mga sinasabi ninyo. Saan po ba kayo pupunta? Babalik na po ba kayo sa mga anak ninyo? Walang tatanggap sa akin, Sarah. Ikaw lang ang nagpakita ng pagmamahal sa akin. Masaya kong nakilala kita. Hindi maipaliwanag ni Sarah ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib nang marinig ang sinabing yun ni Lola Zeta. Pakiramdam niya, ayun na rin ang huli nilang pagkikita ng matanda. Ang totoo kaya ako pumunta sa baryong ito para makasama ang anak kong inabandona noon. Hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako. Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang ginawa kong pag-abandona sa kanya. Hindi ko na rin naman maibabalik ang nakaraan. Lola, hindi ko po alam na may mabigat na po pala kayong pinagdadaanan. Pasensya na po. Bigyan mo ng katarungan ng mga pinatay ng aswang at kahit na anong mangyari, wag na wag mong sisisihin ang sarili mo sa lahat ng magiging desisyon mo. Lola, tama na po. Hindi ko na po kayo maintindihan Huwag na po kayo magsalita ng ganyan. Nandito naman po ako. Tunay na lola ang turing ko sa inyo. Kaya nakikiusap po ako. Huwag po kayong ganyan sa harapan ko. Kinakabahan po kasi ako sa inyo Para bang meron kayong tinatago sa akin na hindi ko dapat malaman. Malakas po ang pakiramdam ko, pero pagdating po sa inyo nawawala ako sa sarili ko. Kaya wag na po kayong malungkot at gagawin ko naman po ang mga sinabi niyo. Hindi na napigilan ni Sarah ang sarili. Bigla niya itong niyakap ng mahigpit, pero bigla itong napaigik na parang nasasaktan. Kaya't mabilis niya itong pinakawalan at nagtatakang napatingin sa mukha nito. Lola, bakit po? Wala ito. Napagod lamang siguro ako kanina. Pwede ko bang makausap si Danilo ng kaming dalawa lang? Ano po? Magkakilala na po ba kayo ni Danilo? Hindi. Hindi kami magkakilala. Dati na kasi akong pumunta rito. Kaya
May pag-uusapan lang muna kami. Sige na, mauna ka na sa labas at susunod na rin ako. Walang nagawa si Sarah, kundi ang pagbigyan ang dalawa. Paglabas niya sa bakuran, ay nahulog naman siya sa malalim na pag-iisip. Magmula pa kanina, ay hindi na nawala ang kaba niya sa kanyang dibdib. Sa kanya muling pinagmasdan ang mutyang ibinigay sa kanya ng matanda at isinuot sa kanyang leeg. Pagkalipas ng ilang minuto, ay lumabas na rin si Danilo sa pintuan ng kubo ni Lola Zeta, habang may dalang itak na magagamit naman ito sa pagronda mamayang gabi. Tara na, Sarah. Ibinigay lamang sa akin ni Lola Zeta ang itak na to. Itinuro niya rin sa akin ang mga dapat nating gawin para mahuli ang aswang na yun. Parang namumutla ang labi mo, saka nanginginig din ang kamay mo. Mapupula rin ang mga mata mo. Umiyak ka ba? Ganun ba? Mangyaring naawa lang ako sa matanda eh. Tara na, kailangan na nating umalis para makapaghanda na tayo mamaya. Lumingon muna si Sarah sa pintuan ng bahay at nakita pa niyang sumilip si Lola Zeta sa pinto, habang nakangiting tumango sa kanya na parang sinasabi nitong ayos lang ito at wag na siyang mag-alala. Pero iba ang nararamdaman niya sa kakaibang kilos ng matanda. Mahigpit na mahigpit ang yakap nito sa kanya at doon siya kinakabahan. Lalo pa at napamahal na sa kanya ang matanda. Saka lamang sila naglakad papalayo sa bakuran nito. Bigla siyang tumigil sa paglalakad nang mapansin niya ang mga amarilyong nakasuksok sa bawat punong mararaanan nila. Matatanda ang si Lola Zeta pa ang may gawa nun para hindi daw sila lapitan ng masasamang elemento. Pagdating nila sa bahay, ay nakaabang na sa kanya sina Mang Pedro at Aling Mela. Ano bang pinaggagawa niyong dalawa? But teka, bakit may dala kang itak, Danilo? Saan ba kayo galing? Mang Pedro, kinausap lang po namin si Lola Zeta. Mamayang gabi na po gagawin ang malawakang pagroronda ng mga tanod sa gubat. Ang alam ko po kasama po kayo sa lakad namin mamaya. Kaya lang po si Sarah gusto rin pong sumama sa atin . Aba hindi ka sasama, Sarah, hindi pa pwede. Masyadong delikado. Gawain lamang ito ng mga lalaki. Muntik ka na nga mapahamak nang dahil sa aswang duyog na yon. Pasensya na po, pero hindi ninyo ako mapipigilang sumama sa inyo, Tay. Gagawin ko po ito para kay ate. Nakikiusap ako, Sarah. Makinig ka sa ama mo. Huwag mo nang dagdagan ng mga pag-aalala namin sa iyo ng tatay mo. Nangako po ako kay Lola Zeta na papatayin ko ang aswang duyog. Sinabi niya sa amin ni Danilo kung paano namin mapapatay ang aswang na yun. Nakahanda na po ako sa paghaharap namin. Lalo pa at ibinigay niya sa akin ang mutya ng amarilyo na tatalo sa aswang duyog. Anong sabi mo, Sarah? Mutya ng amarilyo? Teka, siya ba mismo ang nagbigay sa'yo ng mutya ng amarilyo? Opo, Nay. Nakiusap po siyang patayin ko ang aswang duyog na pumatay sa aking kapatid. Ikinuwento ko po sa kanya ang nangyari kay ate. Kaya niya ibinigay sa akin ang mutya at sinabi niya rin kung paano namin siya mapapatay. Kaya wala pong dahilan para tumigil ako at hindi sumama sa pagroronda mamayang gabi kay tatay. Sabay-sabay silang napatitig kay Aling Mela nang mabitiwan nito ang basong may laman na kape. Bumagsak yun sa saig at nabasag sa paanan ng kanyang ina. Bigla itong namutla at nanginig ang katawan. Sobrang nagtataka si Sarah sa naging reaksyon ng kanyang ina. Idagdag pa ang bumakas na takot at pag-aalala sa mukha nito. Hindi rin ito napansin na dumudugo na ang paa na tinamaan ng nabasag na baso. Nay, ano po bang nangyayari sa inyo? Nasugatan po tuloy kayo. Ha? Nag-aalala lang ako sa iyo, anak. Huwag ka nang sumama sa kanila. Ako lang po ang makakagawa nito, Nay. Saka nabanggit po ni Lola Zeta na kaya raw po siya naririto dahil sa anak daw po niya na inabandonan niya noon. Nakita ko nga po na nangingilid ang kanyang luha kanina. Hindi raw po niya ginusto ang mga nangyari sa kanya.
Basta, hindi po talaga ako mapakali nang marinig ko ang tungkol sa anak niya eh. Malungkot po pala ang buhay ni Lola Seta. Ama na nga yan, Sarah. Sige na, ako na maglilinis ng mga bubog sa sahig. Si Mang Pedro naman ay nakakunot ang noo na nakatingin sa mukha ng asawa. Nagtataka sa biglang panginginig ng katawan ni Aling Mela. Si Danilo naman ay dali-daling yumuko at tumulong sa paglilinis ng mga bubog at siya na rin ang nagtapon nun sa labas ng bahay. Hoy Mela, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nagkakaganyan? Oo nga naman, Nay. Ni hindi niyo po napansin na dumudugo na ang paa ninyo. May sakit po ba kayo? Huwag niyo na lamang akong pansinin. Parang biglang sumama ang pakiramdam ko. Magpapahinga muna ako sa kwarto. Nagkatingin na naman silang mag-ama nang umalis sa harapan nila si Aling Mela. Ilang saglit pa ay bumalik na si Danilo sa loob ng kanilang bahay at doon na nga nila pinag-usapan ang mga gagawin. Kasama na ang pagpapanggap ni Sarah na buntis bilang pain sa aswang. At para maisakatuparan ang kanilang plano, kailangan niyang magsuot ng hinubad na damit ng buntis para isipin ng aswang na totoo siyang buntis. Nang maihanda ang mga kakailanganin, ay matyaga silang naghintay sa pagsapit ng gabi. Sa gitna ng kakawyan, kung saan madali nilang makikita ang baboy ramo. Nakahanda na ang kanilang mga kakailanganin, pati na ang kanyang sandata na nasa ilalim ng unan na nasa tiyan niya. Madalas ang paglinga ni Sarah sa paligid habang nagkukunwaring naliligaw. Dala ang lumang gasera ay panay ang buntong hininga niya na para bang bigla siyang nakaramdam ng takot. Lalo pa at madilim ang paligid dahil pansamantalang pinatay ng mga tanod ang kanilang mga sulo para hindi mabulabog ang inaabangan nilang aswang duyog. Pero 2 oras na siyang nakatayo ay wala pa ring aswang at baboy ramo ang nagpakita sa kanila. Kaya naman, naisipan niyang maupo na muna sa damuhan. Ilang sandali pa ay nakarinig na sila ng malalakas na pag-angil na parang asong galit. Kasunod ang paglitaw ng malaking baboy ramo sa harap nila. Para itong takam na takam sa katawan ni Sarah. Epektibo ang naisip nilang plano dahil kitang-kita sa reaksyon ng aswang ang pagtulo ng malapot itong laway na palatandaan na naaamoy na nito ang amoy ng buntis. Ilang saglit pa ay nagpakita na rin ang aswang duyog sa kanyang likuran. Nakangising nakadipa ang mga braso. Heto na sila. Sindihan na ninyo ang mga sulo. Halos magkasabay na lumitaw ang mga tanod kasama ang kanyang ama at si Danilo. Bawat isa ay may mga dalang itak at sibat. Tila nataranta ang mga aswang nang makita ang maraming mga tanod at tao na nakapalibot sa kanila. Pero hindi nila inaasahang pupuntiryahin ng aswang ang mga tanod na nakapalibot sa mga ito. Kitang-kita niya kung paanong umatake ang mga aswang at winakwak ang tiyan ng isang tanod. Sa bilis ng mga pangyayari ay hindi niya nagawang pigilan ang aswang, lalo na ang biglang pagtakbo ng mga tanod papalayo sa kanilang kinaroroonan. Mamamatay kayo ngayon sa sandata ko! Mabilis na hinugot ni Sarah ang kanyang armas at sinugod ang nakatayong baboy ramo habang nilalapa ang katawan ng tanod. Pero humarang ang nilalang na nakangisi habang nakalitaw ang malalagari nitong mga pangil. Binigwasan niya ito ng suntok sa muka pero hindi nito ininda ang kanyang unang pag-atake. Gumanti ito ng kalmot sa kanyang dibdib na muntik pang matanggal ang suot niyang mutya. Nang lumabas ang kwintas sa kanyang leeg ay saka lamang yun lumiwanag. Halos masilaw ang aswang sa liwanag na nanggagaling sa mutya. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Sarah na umatake sa kalaban. Pero tinalon naman siya ng baboy ramo na para bang pinoprotektahan ito ang nilalang na may nakakatakot na itsura. Saka siya nito sinunggaban sa kanyang balikat. Pero mabilis din itong napalayo na para bang napapaso ito sa kanya kasabay ng pagtaga niya sa katawan ng baboy ramo.
Gawin niyo na! Bilisan niyo! Sabay-sabay na sumugod ang mga natirang tanod sa aswang na baboy ramo sa pangunguna ni Danilo. Gamit ang mga sibat ay bumaon ang mga talim nito sa katawan ng baboy ramo. Si Mang Pedro naman ang umatake sa nakatayong aswang duyog. Nakita ni Sara na bumagsak sa damuhan ang baboy ramo at tinaga naman ni Danilo ang leeg nito. Halos magkasabay na napasigaw ang baboy ramo at aswang duyog dahil sa sakit. Pero biglang dumating si Aling Mela. Umiiyak itong sumisigaw papunta sa nakatayong aswang duyog. Wag! Kasabay ng pagtarak ng mga tanod sa katawan ng baboy ramo, gamit ang mga sibat nito, ang pagbagsak rin sa damuhan ng aswang duyog. Habol ang sariling hiningang kitang-kita ni Sara kung paanong binuhat ng kanyang ina ang nakahandusay na katawan ng aswang duyog. Saka mahigpit nitong niyakap. Inay! Hindi! Hindi ito maaari! Nay! Diyos ko! Nay! Nay, paanong... Teka. Anong ibig sabihin nito, Mela? Bakit mo tinawag na nanay ang aswang na pumatay sa ating anak? Nay? Diyos ko! Inay! Inay! Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Sara nang unti-unting nagbago ang anyo ng aswang duyog. Nahigit niya ang kanyang hininga nang makita kung sino ang dugo ang nakahandusay sa damuhan. Nanginig ang kanyang tuhod na napaluhod siya sa lupa. Lola Seta? Paano nangyari? Paanong siya ang aswang? Diyos ko! Bakit si Lola Seta pa? Nay! Bakit si Lola? Totoo ang mga nakikita mo, anak. Si Nanay Seta, ang aking ina. Ako ang anak niyang inabandona noon. Dahil sa pagiging aswang niya. Matagal ko siyang tiniis. Pero ngayong nakahandusay na siya sa damuhan at duguan, hindi ko pala kaya. Nay, patawarin po ninyo ako. Bakit ninyo to ginawa? Nalaman ko lang kanina na napatay ko ang sarili kong apo. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko sinasadya. Kasabay ng pagbagsak ng kamay nito sa damuhan, ang malakas na sigaw ng pag-iyak ni Aling Mela. Kasunod ang pagyakap ng mahigpit ni Sara sa katawan ng kanyang totoong lola. Habang ang baboy ramo ay halos magkaluray-luray ang katawan sa dami ng tinamo nitong sugat mula sa mga sibat. Lahat ng mga tanod na nakasaksi sa pagbabagong anyo ng aswang ay hindi rin makapaniwala sa mga natuklasan. Patawarin mo ko, Sara. Pero nang dumalaw tayo sa bahay niya, ay alam kong siya ang aswang duyog. Kaya lang, nakiusap siya sa akin na kung mamamatay daw siya, ay gusto niya sa malupit na paraan. Para daw makabayad siya ng utang sa mga taong pinaslang niya. Lalo na sa ginawa niya sa kapatid mo. Nalaman kong hindi niya alam ang kanyang ginagawa kapag nagiging halimaw siya. Bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin? Kung kailan patay na siya, hindi na niya maririnig ang mga sasabihin ko. Isa yun sa mga naging kahilingan ni Lola Seta. Pasensya na talaga, Sara. Hindi pa rin ako makapaniwalang ina mo siya, Mela. Dahil wala kang binabanggit sa amin noon. Kung ganun, huwag mong sabihin na isa ka rin na aswang duyog. Hindi ko naman ang pagiging aswang niya, Pedro. Dahil gumawa siya ng paraan para hindi niya ako mahawa ng pagiging aswang niya. At yun ang
ang abandonahin ako. Pero bakit po kaya niya ako binigyan ng mutya ng amarilyo? Ang mutya ng amarilyo ay walang kakayahan laban sa aswang, kundi mutya yon para makilala ka ni nanay. Dahil kapag nasa anyo siyang aswang duyog, hindi niya napipigilan ang kanyang sarili. Hindi rin niya nakokontrol na masaktan ka. Prinotektahan ka ni nanay. At siya na mismo ang gumawa ng paraan para matapos na ang paghihirap niya. Hindi kagustuhan ni Lola Zeta ang pagiging aswang niya. Hindi lamang niya mapigilan ang kanyang sarili na kumain ng laman loob ng tao, pati na ng sanggol. Siya rin na nagsabi sa akin sa naging plano nating ito. Kaya na mapunta ang mutya kay Sarah. Nakiusap siyang tapusin ang paghihirap niya. Kitang-kita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Parang mababaliw si Sarah sa mga narinig na sinabi ni Danilo. Sa kahuli-hulihang pagkakataon ay nangibabaw pa rin ang kabutihan sa puso ni Lola Zeta. Bagamat natatalo ito ng tawag ng kadiliman, sa huli ay mas pinili nitong mamatay kesa ang mabuhay sa kasamaan. Tumayo si Aling Mela. Habang nakapalibot naman sila sa nakahigang si Lola Zeta, kitang-kita nila kung paanong nilamon ng apoy ang katawan ng matanda mula sa sulo ng mga tanod. Hanggang sa unti-unti nang maging abo ang katawan ni Lola Zeta, inilihim nila ang mga natuklasan at nanatili na lamang sa isip nila na kahit naging masamang nilalang ang matanda, ay marami naman itong nailigtas na buhay. Kaya siguro pinili nitong maging albularya para gamutin ang mga sugat na nilikha ng aswang at siya naman ang tagapagpahilom sa sugat na gawa ng kampon ng kadiliman. Hindi pa rin po ako makapaniwalang wala na si Lola Zeta. Nakakalungkot lalo na kapag naaalala ko ang sinabi niya na kahit anong mangyari, huwag kong sisisihin ang aking sarili. Sa una pa lang ay humingi na siya ng tawad sa akin na para bang nagpapaalam na. Tama ka. Bigla rin nawala ang galit ko sa kanya. Lalo na nang malaman kong hindi niya lang napipigilan ang kanyang sarili na pumatay ng tao. At sa tuwing nalalaman niyang may napapatay siyang tao, ay masyado niya yung dinadamdam. Ilang beses niyang sinubukan magpakamatay. Kaya lang palagi siyang nabibigo. Dahil nararamdaman ng kambal buhay niya ang plano niya. Ang kambal buhay niya ay ang baboy Ramo. Iniisip ko pa lang ang mga hirap na pinagdaanan niya para na rin nawawala ang galit ko sa kanya. Pero hindi pa rin maitatanggi nagkasala siya. Sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao ay may nagawa pa rin siyang pagkakamali. Patawarin ninyo ko kung inilihim ko sa inyo ang tungkol sa aking ina. Kalimutan na po natin ang mga nangyari, Nay. Kung nasan man si Lola, sana matagpuan na rin niya ang katahimikan sa kabilang buhay. Isang malungkot na sulyap sa bahay ni Lola Zeta ang huling naging paalam nila sa matanda. Sa isip ni Sarah ay iingatan niya ang mga amarilyong nasa bakuran ng matanda. Siya ang pumalit sa pagiging albularya nito, gamit ang mga naiwang langis pati na ang mutyang suot niya na sapat ng pangontra laban sa aswang na nagtatago sa dilim. Ang buhay ay punong-puno ng hiwaga. Mahirap ipaliwanag at mahirap paniwalaan. Ang pagpapatawad sa mga taong nagkakasala ay mahirap gawin. Ngunit sa paglipas ng panahon, kusang maghihilom rin ang sugat na nilikha nito. Dahil kung ang Diyos nga ay marunong magpatawad, ang tao pa kaya na nilikha lang nito? Dahil sa huli, ang lahat ng kasamaang itinanim sa iba ay siya mo ring aanihin. Wala itong ipinagkaiba sa amarilyo na merong magandang bulaklak. Subalit kung ito ay hahawakan at malalapitan, malalaman mo rin kung anong klaseng baho ang meron siya. Patunay lamang na ang pagpapanggap
ay hindi panghabang buhay. Darating pa rin ang oras na malalaman at malalaman nila ang iyong tinatagong lihim kahit patakluban mo ito ng kabutihan. Sige lang mga Amarilyo ko, magpaka